Since December na, mga kapatid, at ina-anticipate ng marami ang Kapaskuhan, ang ating mga mensahe ay hahanguin natin sa mga kaganapan during the season of Christ's birth. At buhat doon ay mapagpala tayo sa mga aral sa buhay na dulot ng mga kwentong ito na gagaling sa banal na kasulatan. Ngayong unang linggo ay ating sisimulan sa kwento ng mag-asawang si Zechariah at Elizabeth. Sino ba sa inyo ang nakakilala kay Zechariah at Elizabeth? Siya po ay nasa Gospel of Luke. Diyan po natin yan mababasa. Sino sa inyo yung nakabasa ng Luke? Every Sunday, sinasabi ko, magbasa ka ng Bible, mas Old Testament or New Testament. Yan ang sikreto para tayo lumago sa pananampalataya. At itong mag-asawang ito, ang kanilang prayer request na sila ay magkaroon ng anak. Kaya ang ating topic for today, when prayer seems unanswered. When prayer seems unanswered. Ito po ay kwento ng isang mag-asawa. Ito nga pong sina Zechariah at Elizabeth. Sila ay isang mag-asawa na tapat sa Diyos. Taos puso silang naglilingkod sa Kanya at kilala sa kanilang kabanalan. Pero may isang bagay na tila bumabagabag sa kanila. Wala silang anak. Kaya sabihin mo siya katabi, praise God kung may anak ka na. Kung wala pa, hintayin mo. Hintayin mo si Lord. Sa kultura nila noon, mga kapatid, ito ay hindi lang simpleng kakulangan. Isang malaking pangungulila at minsan ay sanhi ng hiya o panghusga mula sa lipunan. Kasi noong panahon iyon, pag ikaw ay walang anak, ay kasama ngayong panghusga na marahil ay sinumpa ka ng Diyos kaya hindi ka nagkaroon ng anak. Pero ngayon, pagka ikaw sa panahon natin, pag wala kang anak, ay blessing pa rin yon. Dahil sa napakarami na ng tao sa mundo, no? At may problema tayo sa ekonomiya, makakatulong ka. So, maraming taon po silang nanalangin at naghihintay at umaasang marinig ng Diyos ang kanilang hiling. Pero para sa kanila, tila walang tugon hanggang sa isang araw, nagpakita ang anghel sa kanila at nagdala ng sagot sa kanilang mga taon ng panalangin. Isang sagot na labis na kakaiba at higit pa sa kanilang inaasahan. Matuwid ang kanilang pamumuhay. Ito nga mag-asawang ito at dahil dito ay nalulugod si Lord sa kanila. Masunurin silang mag-asawa kay Lord. Katunayan, itong si Zechariah ay isang saserdote na naglilingkod sa templo. Ngunit matanda na sila at nasabi nga natin wala silang anak. Hindi naman sila masamang tao. Hindi sila nakakalimot kay Lord. Kaya tiyak natin na hindi ito parusa sa kanila. Ngunit, bakit tila hindi tinugon ni Lord ang kahilingan nila? Mga kapatid, sa buhay natin sa ngayon, maaari may mga panalangin tayo na paulit-ulit na hinihingi natin kay Lord. Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin nangyayari. Ganun ba sa inyo yan, mga kapatid? Na minsan ay pinagpepre natin, hindi pa nangyayari, hindi pa tinutugon. At hindi lang yon, may hinihiling tayo kay Lord na hindi mo na mabilang kung ilang beses mo nang ipinagdasal. Yung bang pinag-pray mo ito kay Lord, yung umaga, gabi, maging inabot ng isang buwan o inabot ng isang taon. Pero parang pareho pa rin ang sitwasyon. Yung bang tipong ang kahilingan kay Lord na tulungan kang i-let go ang isang bagay o karanasan, pero bumabalik-balik pa rin at nagdudulot ng bigat sa dibdib tuwing mag-iisa ka. Ako, meron akong ganun, mga kapatid. Pag ba nag-iisa ako, nare-recall ko, no, yung mga tao na ayoko nang sabihin.
Bahala si Lord. Talaga totoo yan, bilang tao, naaalala mo yon. Although nandun yung forgiveness, pero may mga naaalala mo, no? Marahil mayroon tayo din kahilingan sa tingin ng iba, simple lang, pero para sa'yo, napakahalaga nito. At minsan, habang nagdadasal ka, ay napapaisip ka ng ganito. Pwede mong sabihin marahil na, Lord, narinig mo pa ba ako? Lord, natutugunin mo pa ba ang aking kahilingan? Lord, hanggang kailan ako maghihintay sa tugon mo sa aking panalangin? Di ba? Mayroong mga ganon, palagay ko. Ngayon, kung honest tayo, madalas, mas mahirap yung maghintay at umasa kaysa sa mismong problema. Di ba? Sa buhay natin ay mas mahirap yung pinapaasa ka. Yun naman pala, wala naman palang katugunan. Parang gano'n, di ba? Parang ayaw natin yon, di ba? Kaya mas mabigat yung walang sagot kaysa hayagang sabihin sa'yo, wala ka nang aasahan. Di ba? Mas mainam pa yon, di ba? Parang tapatan yan eh. Ngayon, mas nakakapagod yung hindi mo alam kung may magbabago ba sa sitwasyon mo kaysa tanggapin mo na lang ang kalagayan mo. At kung nandyan po tayo ngayon, meron tayong ganyang naranasan, naghihintay, nagtataka at napapagod. Pero hindi pa rin sumusuko para sa atin, para sa iyo ang mensaheng ito. Are you excited, mga kapatid? Ang totoo nito, mga kapatid, the truth is God answers prayer. Tumutugon palagi ang Diyos sa ating panalangin. Ang word na unanswered sa title ng ating mensahe ay hindi nangangahulugan ng hindi nakikinig ang Diyos o hindi siya concerned sa iyo. Minsan lang, hindi umaayon ang sagot niya sa inaasahan mo. Kaya ngayong araw, mga kapatid, lilinawin natin ito mula sa kasaysayan ng mag-asawang Zechariah at Elizabeth dito po sa Gospel of Luke. Sa mensaheng ito na pinamagatang When Prayer Seems Answered, ating tatalakayin ang tatlong paraan kung paano tumutugon si Lord sa ating panalangin. Ang kwento ni Zechariah at Elizabeth ay isang kwento ng matagal na panalangin, mahabang paghihintay at ang kamangha-manghang sagot ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung pakiramdam mo, hindi tinutugon ang panalangin mo, tandaan mo ito. An answered prayer does not mean denial. Basahin natin uli, an answered prayer does not mean denial. God always knows the timing. He knows how to deliver. His answer is rooted on His purpose for our lives. Kaya, ang unang punto, God answers in His own time. Luke chapter 1 verse 7, sabi, wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Ang sabi naman ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Ano ang matagal ng panalangin ni Zechariah at Elizabeth? Di ba? To have a baby. Simple nga panalangin. Normal na panalangin ng isang mag-asawa na gusto nga magkaanak. Natural na desire na kasunod ng pagpapakasal ang magkaroon ng anak. Siyempre, kaya nga gusto nag-asawa tayo, gusto natin magkaroon ng pamilya. Gusto nating lahat yan, di po ba? Pero itong kwentong ito, makikita natin, may ginawang kakaiba ang Panginoon sa kanilang panalangin. At tama ang ginawa nila. Dahil sa Bible, ang sabi, ang anak ay regalong buhat sa Diyos. Psalms 127 verse 3. Ang problema nga po, matanda na sila, ngunit wala silang anak. Pero I believe, hindi sila matanda na nung sila ay magpakasal. At ang worst thing ay imposible sa edad nila ang magkaanak pa. Pero sa verse 13, ang sabi ng anghel sa Luke chapter 1 verse 13, your prayer has been heard. Yun ang sabi noong anghel. Ngayon, ang tanong, kung narinig pala
noon pa, bakit ngayon lang sila sinagot ng Diyos? Bakit kailangang tumanda muna sila? Bakit noong sila ay bata pa, ay bakit hindi kaya sila binigyan agad ng anak ng Diyos? Parang maisip natin, parang wrong timing ata ang Diyos. Diba kung kailan matanda na, tsaka bibigyan sila ng anak. At makita natin na pwedeng valid ang tanong na ito. Ngayon, kung kayo ang nasa sitwasyon ni na Zechariah at Elizabeth, maaaring ganito prayer ninyo. Lord, bigyan mo kami ng anak habang bata pa kami. Habang kaya pa namin. Habang may lakas pa kami. Pero minsan, ang gusto natin na perfect timing ay hindi pala beautiful timing sa paningin ng Diyos. May malaking pagkakaiba ang convenient timing sa God-ordained timing. Ulitin natin. May malaking pagkakaiba ang convenient timing sa God-ordained timing. Yun yung mapansin, tuwid tayong mananalangin, palagi conveniente sa atin. Amen po ba yan, mga kapatid? Hindi naman tayo nanalangin na parang para maging inconvenient o hindi maganda yun sa atin. Lahat tayo, ganun ang gusto natin. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi lang tumitingin kung ano ang gusto mo, tinitingnan niya kung kailan ito magiging pinakamabuti, pinakamalinaw, at pinakamaganda. Ngayon, why did God's timing for Zechariah and Elizabeth different? Bakit kailangan nilang maghintay ng ganong katagal? Not for any negative reasons. Not because God forgot or He ignored or He was punishing them. Nor they were unworthy of the blessing. But because it has to do with His plan for their Son, Jesus. It has to align with God's timeline sa plano ng Diyos sa mundo. Kaya makita natin, yung palang pagbibigay ng anak sa kanila, may kaugnayan pala sa plano ng Diyos, sa plano ng kaligtasan na pagkakaloob sa sanlibutan sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang timing ng pagkakaloob ng Diyos ng anak sa kanila ay may kinalaman nga sa kapanganakan ni Jesus. Are you following, mga kapatid? Nasusundan ninyo? Dapat na mauna siyang ipanganak sapagkat magiging forerunner siya ni Jesus. Ang anak ni Zechariah at Elizabeth ay walang iba kundi si John the Baptist. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mainam, palagi kayong nagbabasa ng Bible. By the way, doon sa mga hindi pa masyadong matagal sa pananampalataya at hindi nyo nababasa ang Bible, unahin ninyo yung Book of John. Pag nabasa nyo na ang Book of John, pagkatapos yung Matthew, Mark, Luke, and then saka kayo magsimula sa Old Testament. Amen ba yun, mga kapatid? So, bagamat minsan, araw lang ng linggo ko na ipapaalala sa inyo, maging lifestyle na ninyo. Ngayon, wala namang problema. May mga, yung inyong cellphone, may mga, application ng Bible. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, tuloy po natin. Ang anak ni Zechariah at Elizabeth ay walang iba kundi itong si John the Baptist. Katunayan, sa Old Testament pa, inihula na ang kapanganakan nila. Nasa Old Testament pa lang, mga kapatid, pinoprophesy ito. Isaiah chapter 40, verse 3. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord. Tingnan ninyo, mga kapatid, isipin ninyo, kung dumating si John ng mas maaga, hindi siya magiging forerunner ni Jesus. Tama po ba, mga kapatid? Hindi niya matutupad ang prophecy. Hindi magiging perfect ang timing ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. The request of Zechariah and Elizabeth was personal, but God's plan was global. Yung panalangin nila, para sa kanila yun eh. Pero hindi alam nila, yung palang
plano ng Diyos para sa kanila, hindi lang para sa kanila, kundi sa pangkalahatan, pang-universal, global, ika nga, di ba? The prayer of Zechariah and Elizabeth was about a child, but God's answer was about a calling. Kaya mga kapatid, sa atin, minsan nakala mo yung panalangin mo, hindi tinutungo ng Diyos. Yung pala, merong plano ang Diyos sa iyo na hindi mo alam, na hindi mo napoforesee. Ngayon, what do we learn from this? Sometimes, God is not just preparing the answer. God is preparing you for the answer. Kung binigay ng Diyos ng mas maaga, baka hindi nila ma-handle ang pressure na pagpapalaki ng isang propeta. Baka din nila kayanin ang bigat ng responsibility ng preparasyon niya bilang tinawag ng Diyos for a very special mission. Baka hindi pa sila ready emotionally, spiritually, and relationally kung maaga pinanganak itong si John the Baptist. Kasi nga, ang Diyos palagi nasa tamang timing. Hindi siya nahuli, hindi siya nauna. Yung kanyang mga plano ay palaging sakto sa lahat ng kanyang kagustuhan. Or baka, ang naging anak nila ay isang ordinaryong bata lamang. Kaya mga kapatid, ano yung lesson sa ating kwentong ito, batay sa banal na kasulatan? God sometimes delays because the blessing we ask for is heavy and it requires maturity to carry it. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi ibinibigay ng Diyos yung plano, yung ating panalangin sa Kanya kasi may plano tayo. Minsan, gusto ng Diyos na mag-mature muna tayo bago ibigay yung ating mga panalangin. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Halimbawa, isang illustration na simple lang ito. Kung gusto mong magkaroon ng sasakyan, kailangan mong matutong mag-drive muna. At kailangan mo maunawaan ang responsibilidad ng pagkakaroon ng sasakyan. Mula sa familiarity ng mga routes, garahe, maintenance, registration, lisensya, insurance, yung pagiging responsabling driver, at maging yung anger management, para pag nasa kalsada ka, awayin ka, magpapasensya ka. At marami pang ibang dapat na pag-aralan. At sa driving school, din naman, kailangan matiyak ng instructor na pwede ka nang humawak ng manibela bago ka isalang sa driver seats. Ngayon, bakit kailangan ang lahat ng ito? So that ma-maximize mo ang pagpapalang kaakibat ng blessing ng sasakyan. Ganito rin po sa ating spiritual life. God withholds until you're strong enough to carry what you're asking for. Para din yung pag-aasawa. Kung hindi ka pa handang mag-asawa, nagka-asawa ka agad, nagkapamilya ka agad, anong mangyayari sa pamilya mo? Iyon sa practical na kaparaanan. Lalo na sa spiritual na kaparaanan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, maybe may mga pinapanalangin tayo, maaari tungkol sa trabaho, sa relationship, sa promotion, maaari gusto natin ng breakthrough, magkaroon ng kagalingan, healing sa ating physical, maaari sa ating ministry, maaari opportunity, o kaya mga financial provision. And then, parang sa tingin mo ang bagal. Parang walang nangyayari. Parang sa tingin mo, hindi narinig ito ni Lord. Pero, baka sumasagot na si Lord sa prayer mo at ito, yung kanya sinasabi sa atin, anak, hindi kita tinatanggihan. Gusto ko lamang, pinipino pa kita. Inaayos ko pa yung mga ugali mo. Pinapatatag kita. Pinapaganda ko pa ang timing. Kaya marahil yun ang sagot ni Lord sa atin. Because God delays are not God's denials. They are God's preparation. Kaya sabi mo sa iyong katabi, pinaprepare ka lang ni Lord bago kanya tugunin. Kung ibinigay ni Lord sa timing mo, blessing lang ang makukuha mo. Pero, kung binigay niya sa kanyang panahon, purpose ang mabe-benefit mo.
Amen. Di ba? Hindi lamang yung kagustuhan mo. Ibig sabihin, pagka ang Diyos nagpala sa'yo, may magandang benepisyo, magkakaroon ng breakthrough. Hindi lang isa, dalawa o tatlo. At magugulat ka kapag ka ang Diyos ang tumugon sa iyong panalangin. Kahit sa tingin mo, delay ang Diyos. Pero yung pala ay sakto lamang sa panahon mo at sa gusto ng Diyos na mangyari sa iyo. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Praise God. Kaya kung ganoon mga kapatid, paano naman kapag hindi lang delay? Paano para talagang walang sagot? Ito ang sagot mga kapatid. Pakinggan ninyo. God not only answers in His own time, He answers in His own way. Tandaan natin mga kapatid, minsan tayo mga Kristiyano although kilala natin si Lord, talagang meron pa tayong yung unselfishness, yung makasarili tayo. Parang gusto natin concern lang natin. He answers in His own way. At ito ang ikalawang punto natin. God answers in His own way. Luke chapter 1, verse 13 to 15. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Inuulit natin, God not only answers in His own time, He answers in His own way as well. And it's good news mga kapatid because God's ways are perfect. Hindi po ba? Ang paraan ng Diyos ay palaging perfect. Kasi tayo ay may mga imperfections. Anong ibig sabihin kapag sinabi natin God answers in His own way? In the life of Zechariah and Elizabeth, their prayer was ordinary. Sinabi natin kanina, to have a child, na magkaroon sila ng anak. Mahalaga ito, paiksi na lang natin kay Beth, parang pangalan ng asawa ko. At mahalaga ito sa kanyang asawang lalaki, kay Seth, di ba? Beth, para maiksi na lang, nakapagod, di ba? Magdudulot ito ng added joy sa kanilang pagsasama. But God's answers was extraordinary. Hindi simpleng baby ang ibinigay niya. Hindi simpleng anak lang ang dumating. Ang ibinigay ng Diyos ay isang propeta. At hindi lang basta propeta. Ganito siya pinakilala ni Lord. Luke chapter 7, verse 26-28. Pangganin nyo. Siya ay higit pa sa isang propeta sapagkat si Juan ang tinutukoy na kasulatan. Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Kaya itong si Zach and Beth, pray for a child, God answered with a calling. They prayed for a son, God gave them a servant of the kingdom. They prayed for joy, God gave them history. Ano ang lesson? When God answers is different from what we expect, it is always better than we imagine. Tandaan nyo mga kapatid, kapag tayo'y mga anak ng Diyos, yung pagtugon ng panalangin natin sa Kanya, palagi gusto niya sa ikabubuti natin. Amen po ba mga kapatid? Kaya yung panalangin mo ay alam ng Diyos yan kung iyan ba ay makakabuti sa iyo o makakasama sa iyo. Maaring may hinihiling ka kay Lord na matagal mo nang ipinagdarasal. Maaari ito ay finances, ito ay healing, restoration, direction, opportunity, salvation of your family, or breakthrough sa iyong trabaho, sa iyong ministry. Then, parang iba nga ang nagiging takbo ng mga pangyayari. So, maarahil napapaisip ka, parang sabihin, Lord, bakit ganito? Iba yata ang nangyayari, parang hindi ganito ang inaasahan ko. Ano gagawin natin? Aasa pa ba tayo, mga kapatid? Of course, aasa pa rin tayo.
O gagawa ba tayo ng sariling paraan? Of course, hindi. Si Lord ang hihintayin natin. Kasi nga, inuulit ko, perfect timing, perfect ways kapag tumugon si Lord sa ating panalangin. Minsan papalakpakan natin si Lord. Isa pang paalala, mga kapatid, kung nabasa ninyo ang yung issue nitong sina Abraham at Sarah. Very popular tong kwentong ito. Ulitin ko, pinangakuan sila ng Diyos ng anak, hindi po ba? Pero sa tingin nila, hindi uubra dahil lola na si Sarah noon. So, gumawa sila ng paraan. Alam nyo ba, ang naging bunga, di ba? Alam sino nakabasa nito, yung patungkol kay Abraham at kay Sarah. Nagkaroon ng kaguluhan. Hanggang ngayon, nararanasan natin. Kasi yung anak sa labas at yung talagang original na anak ni Abraham, ay may pinagmulan yan. Kaya nag-aaway ang mga bansa sa ngayon at palaging merong gera. Hindi ko na papaanuhin yun. Ano? So, pakinggan natin ito, mga kapatid. Just because God is not answering the way you want, doesn't mean He is not answering. Madalas, ang paraan niya ay mas malawak. Ang galaw niya ay mas malalim. Ang proseso niya ay mas mabunga. Ang sagot niya ay mas direksyon at mas objective kaysa hinihingi mo. Kung hinihingi mo marahil ay enough lang, ang sagot niya ay abundance. Hindi ba gusto natin yon? Ano gusto nyo? Enough lang o yung abundance? Gusto natin yung mas abundance. Kung hinihingi mo ay ang comfort, ang sagot niya ay character. Kung hinihingi mo ay relief, ang sagot niya ay real transformation. Kung hinihingi mo ay solution, ang sagot niya ay salvation. God answers in His own way because His way accomplishes His purpose. When prayer seems unanswered, remember this, God answers in His own time. God answers in His own way. At ang paraan ng Diyos ay laging mas mataas, mas mabuti, mas dakila, sapagkat iyan ang gusto niyang mangyari sa ating lahat, ang ating ikabubuti at hindi ang ating ikasasama. Praise God! Pangatlong punto at sa panghuli, mga kapatid, God answers in line with His purpose. God answers in line with His own purpose. Luke chapter 1, verse 15 to 17, He will be great in the sight of the Lord. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God to make ready a people prepared for the Lord. Ang tugon ni Lord na ito kay Sekaria ay punong-puno ng layunin. Ano yon? He will be great in the sight of the Lord. He will bring many back to the Lord their God. Ang panalangin ng mag-asawa, Lord, bigyan mo kami ng anak. Ang tugon ni Lord ay hindi lang basta anak, kundi isang taong magpapanumbalik loob ng Israel sa Diyos. At siya ang gagawa ng plano ng kaligtasan sa sanlibutan. Anong lesson, mga kapatid, muli? Kadalasan, ang prayer request natin ay palaging personal. Palaging ako, kami, yung para sa atin lamang. Lord, yung bang tipong bigyan mo ako ng trabaho. Lord, ibalik mo ang asawa ko. Lord, pagalingin mo ang aking karamdaman. Lord, tulungan mo ako sa mga finances. Lord, tulungan mo ako sa mga pinagdadaanan ko sa ngayon. Yes, totoo naman po, mahalaga kay Lord ang ating mga personal na panalangin. Ngunit laging tatandaan, mas importante sa Kanya ang layunin. Kasi nababasa ni Lord yung panghinaharap yung future. Kasi He is a sovereign God. Alam niya yon, yung kanyang nature na makapangyarihan sa lahat, yung iniisip natin, yung mangyayari sa kinabukasan, alam natin yon. Kaya, hindi siya basta tumutugon ng panalangin ng parabagang hindi makakaroon ng impact sa ating buhay o maging sa iba. Kasi, sabi nga, yung purpose over personal need. Hindi lang personal need ang tinitingnan ni Lord sa iyo, kundi yung talagang layunin na ikakabubuti, mag-bless ka, at magiging blessing ka rin sa iba. Kaya, kung obserbahan po natin si Lord, lahat ng ginawa niya dito sa lupa, maliit man yan o malaki, hanggang sa krus ng Kalbaryo,
Ginawa niya yon, yung kanyang mission. Kaya sabi ng John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Kayo nga po ang bumasa, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Si Lord po ang may sabi yan, nung siya ay Diyos sa nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, nang ikaw ay ipinanganak ka para sa layunin. At ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon, sa kabila ng marami mong pinagdaanan, may layunin pa si Lord sa buhay mo. Sino sa inyo ang edad ay 70 years old na? Taas ang kamay. Sino yung mga 80 years old na? Meron ba rito? Kung buhay pa kayo, huwag niyong maliitin ang inyong sarili. May plano pa ang Diyos sa inyo. Maniwala kayo. Palakpakan ninyo ang ating Panginoon. Kasi ako pala yung sinasabi, pagka wala ng plano ang Diyos, ito kukunin ka na niya eh. Kasi pampagulok ko lang dito. Baka istorbo ka lang sa pamilya mo. Pero pagka talaga may buhay pa kayo, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya bumabawi ng buhay. Di ba? Hindi natin alam. Ibig sabihin may layunin pa mga kapatid. Kaya huwag kang malugmok, huwag kang malungkot. Ano man yung pinagdaraan mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, may plano pa ang Diyos sa iyo. At sabi nga natin, kung bakit pa tayo nabubuhay ngayon, sa kabila ng maraming pinagdadaanan, may layunin nga si Lord sa buhay natin. Kaya kahit sa panalangin mo, magtataka ka, dahil minsan ang sagot niya ay hindi mo na ine-expect. Ako, nung ako ay blessed ni Lord, ay 55 years old na po ako. Imagine, 55 years old na ako. Marami akong ipanalangin before that, pero hindi agad tinigon ng Lord. Hanggang sa parang frustrated na ako, at talagang dumating sa punto na ayoko nang magpastor. At parang madinig ko lang yung salitang pastor, allergic ako doon sa hirap na inabot ko sa unang journey. Pero hindi ko alam. Ganito yung nangyari sa buhay ko sa ministry ng GLCM. Kaya mga kapatid, pare, nag-pray ka for comfort. Pero ang ginagawa niya, dinidevelop muna niya ang iyong karakter. O kaya, nag-pray ka na for promotion. Pero ang natanggap mo, demotion. Yung pala, ito ay preparation niya into something better kung saan madidiscover mo ang purpose ng buhay mo. Nag-pray ka ng blessing, pero ang binigay niya sa iyo ay a burden for ministry. Doon ka pala kasi niya pagpapalain ng labis. Nag-pray ka for solution, pero ang binigay niya sa iyo ay new direction. Nang maganda marahil sa atin, meron tayong mga pangarap. Gusto kong gawing halimbawa, maganda ang boses mo. Gusto mong maging sikat na singer o ikaw ay maging sikat na celebrity. Pero walang pumapansin sa iyo. Halimbawa lang yun. Then dinala ka dito ni Lord sa church. Ang purpose pala niya sa iyo, gawin kang worship leader. Diba? Amen, di ba? So may kanya-kanya talagang layunin ng Diyos sa atin. May purpose. What is the point again? God answers are always connected to something bigger than you. His purpose for your life. Amen, mga kapatid. When prayer seems unanswered, ulitin natin ulito, God answers are always connected to His purpose for your growth, for your calling, and for His glory. Ulitin natin, ano yung pagsagot ni Lord sa atin? Connected dito saan? His purpose, for your growth, for your calling, and for His glory. Amen. Ngayon, mga kapatid, merong isang, share ko sa inyo, isang pangyayari. Kung inyong nabasa, ito ay mga 10 years ago na nag-testimony siya sa, doon nakakamali, sa ministry ng JIL. Lumaki itong si Abigail sa isang pastor's family. At bata pa lang ay may pangarap na maging pastor wife siya. Ito ang prayer niya. Ngunit sa murang edad na 12 years old, namatay ang kanyang ama at doon nagsimula ang kakulangan sa isang father figure sa kanyang buhay. Dahil dito, hinanap niya ang pagmamahal at seguridad sa labas ng bahay. Nagkaroon siya ng mga relasyon,
Ngunit, hindi nito natugunan ang sugat sa kanyang puso. Nung siya ay 19 years old na, naging biktima siya ng isang gang rape. Ang karanasang ito ang nagbunsod ng matinding rebellion at sakit sa kanyang buhay. At sa mga sumunod na taon, nagtrabaho siya bilang isang sex worker at namuhay ng double life. Sabi niya sa sarili, "It was my decision. I did it out of rebellion, out of anger, out of self-pity, out of not living under the presence of God." Sa panahong iyon, lubusan na siyang naligaw. Hindi naging maganda ang nangyari sa kanya. It seems that God was not answering her prayer, even the prayer of her mother. Ngunit dumating ang araw na ang kanasan niya ng pagkaligaw bilang kabataan ay niloob na iparanas ni Lord sapagkat gagamitin pala siya sa maraming kabataang naliligaw ng landas. Sinimulan niya ang Rescue Kabataan, isang non-government youth serving organization sa Pilipinas na nakatuon sa rescue o pagtulong sa mga kabataang naliligaw at naharap sa panganib, pagkasira ng kinabukasan at kahirapan. Mga kabataang nalulugmok dahil sa identity crisis, addictions, at maging sa brokenness. Ang dating buhay na nalulong sa pagkakasala ay hindi po nasayang. Bagkus, ginamit ng Diyos ito para sa mas malaki at mas makabuluhang layunin. And by the way, itong aking kinukwento sa inyo na kabataang ito, ang asawa niya ay pastor din. At sa ngayon, magkasama silang naglilingkod kay Lord. Pangit ang naging simula, hindi maganda, malungkot, hindi mo gustuhin. Pero after all, makikita natin, nagkaroon ng transformation, ginamit pa siya sa kamamanghang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang lesson, mga kapatid? Ganyan po kapag tumugon ang Diyos sa atin. Palagi itong naka-inline with His purpose. Ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ay maaaring maging pinaka-mapangyarihang misyon, pinaka-magandang istorya. Maaaring makikita mo ang himala ng Diyos, makita mo ang kamay ng Diyos sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo. Bakit? Lahat ng nangyayari sa ating buhay, walang tsamba-tsamba. Ito ay in line with His purpose.